Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Ang gusaling ipapakita namin sa inyo ngayong linggo ay isang kakaibang lugar. Sa labas pa lamang, mukhang itong isang kastilyo na hinubog ng halos 700 taon ng kasaysayan. Mga batong pinanday ng panahon, mga pader na tumanda na sa paglipas ng siglo, at isang presensya na tila nagkukwento ng mga marangal na pamilya, nagbabadong hangganan at mga buhay na matagal nang nakalimutan. Ito ang uri ng lugar na inaasahang mabigat ang kasaysayan sa bawat silid. Iyan din mismo ang inaasahan naming makita. Akala namin ay papasok kami sa isang lugar na puno ng mga patong-patong na alaala ng nakaraan na umaabot ng daan-daang taon. Isang kastilyong ganap na hinubog ng kasaysayan nito. Ngulit sa sandaling pumasok kami sa loob, unti-unting naglaho ang inaasahang iyon. Sa halip na isang monumento na nakapirmi sa panahong medieval, may natagpuan kaming mas bago at mas personal. Ang kwento ng lugar na ito ay hindi natapos maraming siglo na ang nakalitas. Sa halip, direktang humahantong ito sa makabagong panahon, sa buhay ng isang lalaking nagngangalang Helmut. Silid-silid, ipinapakita ng gusali ang mga bakas ng kanyang presensya. Hindi ito mga bulwagang inayos lamang para ipakita sa mga bisita. Ito ay mga espasyong puno ng mga kagamitan, koleksyon, mga sulat kamay na tala at mga bagay na maingat na tinipon. Mga palatandaan ng kanyang pagkahumaling, pagiging malikhain at ng isang buhay na halos ginugol sa pag-iisa sa loob ng balangkas ng isang mas matandang mundo. Ang lugar na ito ay hindi na lamang tinutukoy ng mga maharlikang pamilya o mga makasaysayang pangyayari. Sa halip, ito ay hinubog ng huling tagapag-alaga nito, isang lalaking tahimik na inayos ang 70 taong gulang na kastilyo ayon sa sarili niyang mga hilig. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang mga natira dito. Hello sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa Bros Decay. Ako si Leslie at sa likod ng camera ay si Luke. Hey! Ngayon ay nasa hilagang silangang bahagi ng Germany kami. Hindi kami masyadong nakakapag-upload ng maraming video tungkol sa Germany, kaya palaging special kapag nandito kami at nagfi-film. Maganda ang Germany, mayaman sa kasaysayan at nakahanap din kami ngayon ng isang talagang kakaibang lugar. Ang lugar na ito ay dating pag-aari ng isang medyo nag-iisang lalaki na natitira sa napakalaking gusaling ito sa likod namin. Marami siyang kakaibang libangan, mula sa pag-aayos ng mga lumang kotse hanggang sa pagkolekta ng mga kamera. Ipapakita namin sa inyo ang lahat ng iyon sa loob ng lugar na ito. Sinasabing isa raw itong kastilyo. Sa personal kong opinyon, hindi talaga ito mukhang kastilyo. Oo nga, hindi siya ganun ang pakilamdam. Pero ayon sa mga sulat at dokumento, kastilyo raw talaga ito at kahit saan kami tumingin, ganun din ang nakasulat. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay umaabot pa hanggang ika-13 na siglo. Siyempre, hindi pa umiiral ang gusaling ito noon, pero sa mismong lupang ito nakatira na ang mga maharlika ng nayon at mula rito nila pinamamahala ang bayan. Ang gusaling nakikita natin ngayon ay itinayo noong ika-18 na siglo para sa mga layuning maharlikan na ipapaliwanag namin sa inyo mamaya. Hindi pa ito ganoon katagal na abandonado, tama ba Luke? Hindi, noong 2019 lang. Medyo kakaibang isipin pero halos 7 taon na rin pala ang lumipas. Parang kahapon lang ang 2019, di ba? Para sa akin ganoon ang pakiramdam. Kapag iniisip ko ang COVID, pakiramdam ko parang 1 taon lang ang nakalipas pero 4 na taon na pala. Sige, tingnan natin. May nakikita na akong kakaiba. Oo, isang nakakatakot na mannequin sa bintana. Diyos ko, ayos lang ba tayo? Mukhang hindi na nilinis ni Helmut ang lugar bago niya ito iniwan. Papasok na ba tayo? Yo, ito ang bintanang iyon. Ang lugar na ito ay talagang kakaiba. Ang ibabang bahagi ng kastilyo, noong una naming pasukin, parang tambakan ng kung ano-anong bagay. Pero kapag tinignan mong mabuti ang mga artifact dito, parang may nabubuong kwento. Ito ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Helmut na bumili ng lugar na ito noong 1980s at halos binago niya ang buong kastilyo ayon sa lahat ng interes niya sa buhay.
Para siyang baliw sa hilig. Sa isang paraan, parang pangarap ito ng isang lalaki. Sa kaalaman namin, wala siyang asawa. Wala rin siyang mga anak. Ang tangi niyang meron ay ang kanyang imahinasyon at ang kanyang mga hilig. Mga kotse, fantasy, at kung ano-ano pa. Lente ng kamera. Ang nakikita niyo rito ay bahagi ng isang fantasy fair o cosplay event na naganap dito noong 2010. Makikita niyo ang mga pakpak na isinusuot ng mga tao, kostumes na parang mga dragon. Maganda sana pero mayon ay puno na ng sapot ng gababang. May mga lumang polyeto rin dito na nag-aanyaya sa mga tao na pumunta sa kastilyo para sa 2 araw na fantasy event na naganap dito sa Schloss. May isa pang kakaibang hilig na makikita rito sa sahig. Iiwasan ko na lang ipakita sa kamera pero may daan-daang tarawan ng adult content dito. At iyon ang mannequin na nakita natin sa bintana kanina. Talagang kakaiba. Ang gusaling ito ay itinayo noong 1754. Makikita nyo rito ang bilang na 17 sa isang side at 54 sa kabila. Iyan ang taon kung kailan unang nanirahan dito ang mga maharlika sa mas bagong kastilyong ito. Nanatili silang nakatira dito hanggang sa ikalawang mundong digmaan kung saan ginamit ang gusali para sa paaralan at iba pang mga pasilidad. Pagkatapos, binili ni Helmut ang lugar noong 1980s. May isa pa kaming gustong ipakita sa ibaba. Ito ang pangunahing hallway ng lugar. May kaunting stained glass windows pa. Mamaya ipapakita rin namin ang kabilang side mula sa labas. Doon siguro matatapos ang video dahil maganda rin ang paligid sa labas. Ayun na ang mannequin. Mannequin. Nagkokolekta rin ba siya ng shower heads? Oo, shower heads, gripo at kung ano-ano pa. Ano ba yan? Ilan bang hilig meron siya? May piano rin dito. Actually, may ilang piano sa loob ng bahay na ito. May mga dollhouses din. Wow! Pero may indikasyon din dito na may mga bata noon, hindi ba? May nakasulat na 2,000 doon. Hindi kami masyadong nakakasigurado, pero ayon sa kasaysayan, naging paaralan din ang bahay na ito noon. Kaya malamang guhit ng mga bata ang iyon. Ito naman ang isa sa mga car shows na inorganize niya dito. May basement din at mukhang nakakatakot. Siguro hindi na tayo bababa roon. Malami sa bahaging ibaba ng bahay, tulad ng nakikita nyo, ay puro halo-bilong gamit lamang. Sandali, may gusto akong ipakita. Ayun! Isa sa mga pinaka-nakakatuwang hilig ni Helmut ay ang pag-aayos ng mga classic cars gamit ang kanyang kumpanya. Karanihan ay English cars, di ba? Oo, lalo na ang mga MG cars. Sa kanyang kumpanya na tinatawag na Triple M, malamang ay marami siyang kotse na inayos at binuo sa paglipas ng mga taon. Dahil inimbitahan din siya sa maraming car shows sa England at iba pang mga event. At posibleng ito ang isa sa mga huli niyang proyekto. Nag-iisip-isip lang kami, parang Beetle ang itsura nito. Mukha nga itong Volkswagen Beetle. Sa tingin ko, iyan ang mga bahagi na inilalagay sa ibabaw ng gulong. Mga wheel arches iyon. At syempre, marami siyang mga gamit at tools na nakakalat dito. Malamang hindi lang ito ang proyekto niya. Siguradong marami pa siyang na-restore na kotse. Oo, sigurado. May nakasulat din dito na MG, tingnan mo. Kaya posible ring MG car ito. Hindi lang namin alam kung anong modelo. Pero mukhang binubuo niya ito mula sa pinakasimula. Wow! At ito naman ang parang bumagsak o nasira na. Hindi ko rin sigurado, pero mukhang isa rin itong restoration project. Ito siguro ang isang proyekto na hindi na niya matatapos kahit mabuhay pa siya ng 20 taon. Siguro oras na para ipakita ang mas interesting na bahagi ng kastilyo. Hindi naman sa hindi interesting ang nakita natin, pero pumunta na tayo roon. Ayoko talagang pumunta sa basement. Huwag na nating pasukin ang basement. Sa halip, akyat tayo sa itaas. At talagang humanga kami sa hagdang ito. Marami talagang makikita dito. Makikita ninyo lalo na sa itaas na parang isang museo ang bahay na ito. Sa isang paraan, gusto ni Helmut na ipakita sa mga taong pumupunta rito kung ano-ano ang kanyang mga interes. At isa sa mga interes na iyon ay mga kamera gaya ng nakikita ninyo dito. Mga flash bulbs ito. Wala akong nakikitang lente o kamera. Ay meron pala, may lumang projector dito.
Isang Siemens projector. Ayon, may mga camera nga. Telepono ba ito? Hindi ako makapaniwala na telepono ito. Hindi yata telepono iyan. Ibang bagay yon. Talaga? Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakita ng ganitong device dati. Mukhang isang uri ng communication device. Wow, ang astig. Tingnan mo ang kamerang ito. Ang ganda ng design. Oo, napakaganda. Talagang may magagandang piraso siya dito. Ito ay Praktica FX. Marahil may mga nanonood na nakagamit na nito noon. At may isa pang display dito na puno rin ng mga kamera. Malamang mas marami pa ito noon. Naririto rin ang kanyang mga camera bags kung saan niya iniimbak ang mga ito. Baka kapag pumupunta siya sa mga car shows, kumukuha rin siya ng mga larawan ng mga kotse. At marami pang lenses, rings at iba pang kagamitan. Napakagandang display case nito. Sa tingin ko, naglagay siya ng glass panel dito. At mukhang gusto niyang ipakita ang orihinal na brickwork ng kastilyo. Talaga? Oo, mukhang ganun nga. Dahil may pinturin dito na direktang papunta sa pader na gawa sa ladrilyo. Medyo kakaiba, pero napaka-interesting. Tingnan mo ito. Napakataas ng kisame at ang ganda ng Candelaria. Oo, astig ito. At may mga Star of David din dito. Napansin mo yon pagpasok mo. May isa sa itaas ng maliit na bintana at doon sa kabilang bahagi ng salamin ay may Star of David din. Pero wala kaming makitang koneksyon kung may Jewish background ba ito. Pero nasa DDR o East Germany din tayo noon, kaya posibleng nabura na ang ilang bahagi ng kasaysayan dito. Totoo. Ano naman ang nakasulat dito? VHKN. Helmut Kochner, apelido niya iyon. Pero hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin ng V. Baka Von ba? Von Helmut Kochner? Posible. Punta muna tayo rito. Ito na ang pinaka-highlight ng videong ito. Oo, parang main course kumbaga. Ang hallway na ito ay puno ng napaka-interesting na bagay. Gusto ko ang mga sombrero na nakasabit dito. Mukhang mga sombrero ng lalaki lahat iyon. May wig pa nga. Halatang isang lalaking mag-isa ang nakatira dito. At tingnan nyo ang lahat ng maliliit na bagay na ito. Narito pa rin ang kanyang mga sewing machines. Maraming sewing machine. Interesado rin ako sa mga display cases na ginawa niya dito. Marahil nilalagyan niya ito ng mga camera at iba pang koleksyon. Uy, lumang hairdryer iyon. Talaga? Oo. Fern iyon. Brand pala iyon. Brand talaga iyon. Sa Dutch kasi, tinatawag naming Fern ang hairdryer. Hindi ko alam yon. May isa pang Singer sewing machine dito. At mukhang mas mabagong modelo ito. May ilaw pa. May isa pa rito. At isa pa doon. At isa pa doon sa likod. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Leslie na parang museo ang lugar na ito. Dahil ang magkaroon ng 6 na sewing machine sa isang silid ay medyo kakaiba. Sandali, may isa pa pala doon. Marami talaga siyang makina. May isa pa nga sa kanyang kwarto sa likod. Napakarami niyang sewing machines. Marami rin siyang iba't ibang koleksyon. Ipapakita ba natin muna ang bahaging ito ng museo? Oo, gawin natin. Makikita ninyo na ang kanyang koleksyon ay tuloy-tuloy sa buong gusali. May isa pang display cabinet dito na puno ng mga camera. Parang makikita mo rito kung paano mamuhay ang isang lalaki kapag walang babae sa kanyang buhay. Uy, parang dual lens camera ito. Oo, pareho ng brand na nakita natin kanina sa hagdan. Napaka-interesting. At dito naman ay dosen-dosenang lenses at camera. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming vintage camera sa isang lugar. Lahat pa ay mula sa Dresden. Ano kaya ang bagay na ito sa itaas? Mukhang extension ng camera lens. Siguro para sa macro lens o kung ano pa. Hindi ko rin alam. Wow! May mga film rolls pa dito sa ibaba. At oo, pwede mo bang silipin iyon gamit ang camera? Sandali. Kailangan mo ring lagyan ng ilaw. Doon sa itaas. Nakikita ba natin? Sandali, titingnan ko. Hindi ko sigurado, pero parang oo.
Nakikita natin ito. Oh, kita mo ba ang vintage car doon? Oo, astig yun. Malamang isa yon sa mga litrato na kinunan niya gamit ang kanyang mga kamera sa isang car show na pinuntahan niya. O baka naman larawan iyon ng sarili niyang kotse. May nakita rin akong isa pa at medyo cool din ito. Nakalagay dito, Campika Karten for Mode on Schloss Museum. Sa tingin ko para ito sa kastilyong ito. Mukhang ginawa niya itong parang museum dito sa loob. Tungkol ito sa fashion at kastilyo. At nakita rin natin kanina ang maraming mannequin sa ibaba. Tama. Sa tingin ko talagang marami siyang pinapuntang bisita dito. Marami pang projector, camera at lenses na nakalagay dito. Ang kamerang ito sa itaas ay napakaganda. Para bang kamera ng mga reporter o cowboy nung unang panahon. Yung may malakas na flash na parang sumasabog kapag kumukuha ng larawan. Napakagandang koleksyon. Ito naman ay base ng isang surgical table. Oo nga. O baka surgical chair. Oo, parang ganun. Ito ba ang banyo niya? Mukhang napakadumi. Parang hindi siya madalas maligo. Wow! Gusto ko ang mga pintuan dito. Typical na German style ito, parang sa mga kastilyo. Medyo kakaiba lang ang pagkakapintura ngayon, pero ito talaga ang karaniwang estilo sa Germany. Oo, madalas namin itong makita. Marami na rin kaming na-film na kastilyo sa Germany at kadalasan ay may ganitong mga kakaibang kulay sa loob. Si Helmut ay nanirahan dito ng tahimik ng maraming dekada. Unti-unti niyang hinubog ang bawat silid gamit ang kanyang mga personal na gamit, ang kanyang pang-araw-araw na gawain at ang buhay ng isang lalaking pinahahalagahan ang kaayusan at pag-iisa. Ngunit kapag pumasok tayo sa dining room, para tayong lumalabas sa mundo ni Helmut at pumapasok sa mas matandang kabanata ng kasaysayan ng kastilyong ito. Ang Helmholtz Castle ay nakatayo na rito ng mahigit 700 years. Matagal pa bago dumating si Helmut, ito ay tirahan ng isang pamilyang maharlika na ang buhay ay umiikot sa mga tradisyon, tungkulin at mga pagdiriwang ng kanilang panahon. Ang mga portrait sa dingding ay nagpapakita ng kanilang mga mukha, mga henerasyon ng kalalakihan at kababaihan na namahala sa mga lupain, nagdaos ng malalaking handaan at nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng rehiyong ito. Maging ang mga ukit sa kahoy, ang disenyo ng silid at ang mga dekorasyon ay nagpapakita ng maraming siglo ng kultura at pamana. Sa pagtingin sa mga silid na ito, malinaw na ang buhay ni Helmut ay isang maliit na bahagi lamang ng mas mahabang kwento. Isa lamang itong personal na kabanata loob ng 7th century history na tahimik na napanatili sa bato at kahoy. Sa tingin ko, oras na para ipakita ang pinakamainteresanteng silid sa buong video na ito. Oo, may ilang stained glass windows din sa itaas. May mga larawan ng mga tanawin sa Germany at magagandang pintuan. Ito na ang mas orihinal at tunay na pintuan na tinutukoy ni Luke. Dito makikita ang oxidized na bahagi. Alam mo kung anong nakikita ko dito? Parang bubong ng isang templo o kung ano. Wow! Maligayang pagdating sa isang silid na mas maganda sana noong nakaraan pero ngayon ay makikita na ang maraming pagkasira at pagkabulok. Hindi masyadong inalagaan ni Helmut ang bahay pero mukhang sinubukan niya naman. Kahit ganon, interesting pa rin ang silid na ito. Lalo na itong sofa. Oo, napakaganda ng sofang ito. Maganda ang upholstery. Parang tapestry ang itsura. Sa tingin ko, komportable pa rin itong upuan. Tumanda na kasi ang likod ko. Maganda rin ang larawang iyon. Sa tingin ko, iyon ay kuha sa kagubatan dito sa paligid. Ayon sa kasaysayan, pagkatapos ng ikalawang mundong digmaan, ang lugar na ito ay ginamit ng Estado bilang paaralan sa loob ng ilang panahon. At naiisip ko talaga na pwedeng naging paaralan ito. Ang kagubatan sa larawan ay makakahiwaga sa dinaanan nating gubat papunta rito. Posibleng dito mismo iyon. Magandang German town. At kapag tapos ay itong kakaibang bagay dito. Oo, pag-usapan natin ito. Wow! Ang mga kulay nito ay masyadong maliwanag at kakaiba. Parang pangbata, hindi mukhang tunay o orihinal. Oo, parang ipinintura lang ito ng isang lalaki na may napakaraming pintura. Na para bang napakarami na niyang hobby. May kilala kong ganitong klase ng lalaki, si Helmut, pero sa tingin ko ay astig pa rin naman ito. Malinaw na si Helmut mismo ang gumawa nito, maliban na lang sa plato sa gitna. Napakaganda nito.
Isang glazed tile plate na may disenyo ng tapayan lang alak. Gusto ko rin ang mga kalan o stove na ito. Nakakonekta rin ito sa napakalaking tsimeneha sa itaas ng gusali na talagang kahanga-hanga. Halos mukhang altar nga ito. Pwede mo bang ipakita ang plato sa likod? Ayan, may plato roon. Karaniwan ay may mga kakaibang disenyo ang mga iyon. Ang isang ito, mukhang kabayo. At malamang ay mula pa iyon sa unang panahon ng gusaling ito. Napaka-cool. Kaya kung mula pa ito noong 1974, talagang tumatagal ng napakatagal ang mga ganitong plato. Kaya oo, napaka-interesting ng fireplace na ito. May kakaiba ring ayusan dito. 2 rocking chairs. Maganda pa rin ang kondisyon nila. Sinubukan namin pero hindi sila masyadong gumagalaw kapag iniindayog. Medyo nakakatakot din kasi. May harmonica rin dito. Oo nga, sa tingin ko ito ang unang pagkakataon na nagpakita kami ng harmonica sa channel. Talaga ba? Hindi pa ako nakakakita ng harmonica dito dati. Medyo maingay ang mga ito, pero napakagandang instrumento naman. Oo, pero mahilap itong tugtugin. Sa tingin mo, kaya ni Helmut tumugtog ng harmonica, organ, piano, at pati plauta na mayroon dito? Isa siyang tao na may napakaraming talento at interes. Oo talaga, at may lute din doon. Babalikan natin yan mamaya. At dito naman ay ang organ. Mukhang nasa maayos pa ring kondisyon. Kahit may mga woodworms na kumain sa kahoy nito. Hello Don! Hindi ko na yata ito tumutugtog na yon, pero hindi naman siya masyadong nasira. At syempre, isa pang sewing machine. Ano pa ba ang inaasahan mo? May isa pa nga sa bintana at mukhang ibang brand naman ito na hindi pa natin nakita dati. Malamang German brand din. Oo, ito ay interesting. Mula pa noong 1754 nang may tayo ang Schloss o kastilyo, narito ang layout o plano ng gusali. Ito rin ang nakita ninyo sa drone shots kanina. At nakasulat din dito na ang 2 babaeng ito ay mga maharlika na dating nakatira sa kastilyong ito. Ang kanilang pangalan ay Sofia at Adelaide. Napaka-interesting. Talagang kailangan mo ng napakalakas na determinasyon para ayusin o i-renovate ang ganitong lugar. Hindi ito simpleng proyekto. Hindi na ito marirenovate ng basta-basta. Napakaraming trabaho ang kailangan. Kailangan mo ng isang tao tulad ni Helmut na may matinding passion para bumili ng ganitong lugar kahit nasa gitna ito ng kung saan. Tama! Ang lute ay parang medieval na gitara. Tama? Oo. Hindi ito tunay na medieval na piraso, pero ang lute ay karaniwang instrumento ng isang bard. Madalas mo itong makikita sa mga tavern noon. Hindi sila tumutugtog ng flamenco o electric guitar noon. Sa halip, mga instrumento tulad nito ang ginagamit. Ang kisame dito ay medyo parang kitsch ang dating. Sa palagay ko, ang dahilan ay ang mga kulay at ang mga gintong detalye. Sa tingin ko ang mga gintong detalye ay hindi orihinal. Oo, siguradong hindi. Pati ang chandelier na ito ay hindi rin orihinal. Hindi rin ito masyadong mahalagang piraso. Sa isang sulok na ito, mayroon pang isang organ. Sa tingin ko, isa ito sa mga pinakabuong piyesa sa bahay pagdating sa mga instrumento. Electrical ito, kaya hindi ko alam ang kondisyon sa loob. Napakaganda rin ito. Gusto ko ito. Kailangan mong hipuin ito. Talaga? May mouthpiece dito. Tapos tutugtugin mo siyang ganito. Oo, ang dami talagang kakaibang instrumento sa mundo. At dito naman ay isang malaking tambak ng mga gamit. Sa madaling salita, parang junk, pero may ilang interesting na bagay rin. Una na rito ang Singer sewing machine. Siyempre, habang naghahanap kami rito, may nakita kaming isang larawan. Sa tingin namin ay si Helmut ito, pero hindi kami nigurado. Mukhang medyo bago ang litrato at parang kuha sa isang bakasyon, posibleng sa Thailand, base sa mga sulat at itsura ng lugar. May isa pang napaka-interesting dito. Ito ay sulat mula sa Triple M Garage. Inaanyayahan siya sa isang annual car event noong 2019 na 7 taon lang ang nakalilipas.
May nakalaan pang pwesto kay Helmut kung saan niya pwedeng iparada ang kanyang kotse. Ibig sabihin, si Helmut ay isang tao na labis ang passion sa mga kotse na naglalakbay pa sa ibang bansa para dumaan sa mga events, kumuha ng larawan at malamang ay ipakita rin ang kanyang sariling mga kotse. Napaka-cool! Ano pa ba ang maipapakita natin dito? May lumang larawan dito, isa sa kakaibang larawan sa lugar na ito. May isa pa rito na nakita namin. Gusto ko ito. Mukhang ito si Helmut na napapaligiran ng mga cactus. Saan kaya siya nagpunta? Ano kaya ang ginagawa niya roon? Talagang interesting na silid ito. Maganda rin ang itsura kapag tinamaan ng ilaw. Napakaganda ng ilaw dito. Pero sa likod nito ay may isa pang silid. Astig din ang silid na ito. Tignan mo ang mga ukit at ang mga ilaw. Oo, nakita ko yun. Pero ang tanong ko lang, bakit maglalagay ng ganitong pangit na light switch sa isang lugar na tulad nito? Sino kaya ang gumagawa ng ganitong disenyo? Halika, pumasok tayo rito. Dahil si Helmut, bukod sa mapakaraming hobby, ay isa ring napaka-edukadong tao. Mayroon siyang libu-libong book dito. In-order pa nga niya ang kumpletong koleksyon ng 72 years ng Nobel Prize Literature. Oo, malamang ay narito iyon sa silid na ito. Wow! Mukhang military hat yon. Nasa DDR Germany tayo noon, ang Soviet East Germany. Mukhang sombrero para sa military parade, pero hindi ako sigurado kung German nga. Mukhang German naman, o baka Scottish. Oo, posible ring Scottish. Marami pang dosen-dosen na mga book dito. Hindi ko ma-imagine na mababasa ko ang ganitong karaming book. Ah, may mga larawan dito. Ito si Helmut noong siya'y bata pa. Nasa isang bukirin. Tingnan mo kung gaano siya kaayos manamit. Oo, may niebe pa. Medyo mataas ang lugar na ito sa Northeast Germany. Gusto ko ang dalawang larawang ito. Napakaganda. Kapag tinignan mo ng ganito, makikita mo si Helmut tapos bigla siyang nawawala sa susunod na larawan. Pero maganda ang koleksyon ng mga lumang litrato. Mukhang vintage pictures. May ilang ding medyo malabo na malamang ay kinuhan gamit ang mga kamera na nakita natin kanina sa hallway. Napaka-cool ng isang ito. Sa tingin ko ang taong nasa kanang bahagi ng larawan ay si Helmut. Ah, tingnan mo. May mga larawang militar din pala. May mga magagandang tanawin din. Mukhang ang mga ito ay mga tanawin sa paligid ng lugar na ito. Ah, isang gwapong lalaki. May lapida rin. At isang lawa. Medyo malabo lang ang ibang larawan pero mas marami pang larawan ng hukbo. At pagkatapos ay mga tanawin sa Germany na may mga bahay, yung mga typical na fachwerk houses. Napakagandang mga larawan. Magagandang alaala. Mga libro hanggang kisame. Ito talagang naiisip ko kapag iniisip ko ang isang magandang library. Mga librong nakapatong hanggang hindi mo na makita ang dulo. Kapag binuksan mo ang mga ito, punong-puno na ng alikabok. Habang papunta ka sa bahaging ito ng Germany, medyo Nordic na ang pakiramdam. Dahil ang mga glazed tile fireplaces na ito ay madalas kong makita sa Denmark, Sweden, Norway, pati na rin sa Eastern Germany. At sa pinakahilagang bahagi ng Germany. At ito yun. Maginhawa rin ito dahil mapapaisip ka, nasa library tayo, paano sila nagkaroon ng heater dito? Pero kapag lumiko ka dito, may kama pala dito. Natulog kaya si Helmut sa mismong library? Kumain, matulog, mag-ayos ng kotse, magbasa ng libro, tapos ulitin ulit kinabukasan. Malamang yun ang naging araw-araw na buhay ng lalaking ito. At muli, mga libro hanggang kisame. Matagal ko nang gustong gawin ito. Tingnan mo, kung kukuha ka ng libro, motorsports. Siyempre, kita mo, huwag kang mamamatay dito. Sa tingin ko naman ay opisina niya ito. Mga lumang telepono. Wow! Ito pa nga ay touchscreen phone. Isa sa mga unang modelo. May mga mapa rin dito, tama? Mga mapa ng bayan. Parang tinitingnan niya ang kanyang ari-arian at mga lupain. Blur ko na lang ito. Ah, ito pala ay poster para sa isang event sa lugar niya. Inaanyayahan ng mga tao na pumunta sa motor show noong September 9 at ito ay parang ika-40th na International Motor Show. Sigurado akong hindi dito kinunan ng larawan sa itaas. Hindi yun dito.
Pero ang pangalan dito ay pangalan mismo ng kastilyo. Oo. Nakalagay rin ang Triple M Garage. Ibig sabihin, nag-organize siya ng events dito. At meron ding Triple M MG Car Club. Isa siyang tao na nabuhay at halos namatay para sa mga kotse. O para sa mga hobby sa pangkalahatan. Oo nga. Sige, magpatuloy tayo. May ilan pa kaming ipapakita sa inyo. Kaya ang kanyang museum ay nagpapatuloy pa hanggang dito. Maliit lang naman ang museum niya. Pero cute. May koleksyon din siya ng shaver, nail cutter at hair clippers. May mga buhok pa nga sa loob ng hair clipper na ito. Medyo nakakadiri pero nakaka-fascinate din. Oo, pero nakakadiri pa rin. At inilagay pa niya ito sa glass display cabinet para ipakita sa mga bisitang pumupunta sa kanyang museum. May laro ang ambulance din. May ilang bato dito. Mga kabibe. May koleksyon din siya ng spark plugs. Wow, ganyan talaga kapag nagsisimula ang mga taong mangolekta ng mga bagay. Unti-unti silang nahuhumaling sa pagkolekta ng kung ano-ano, tulad ng sewing machines, camera, kotse, pati mga adult pictures. Isa na namang sewing machine. May maliit ding koleksyon ng bato dito sa itaas. Pero, ito, kailangan naming ipakita ito. 1954. Ito ang taon ng lugar na ito. At ito naman ang main hallway papunta sa kwarto kung saan natutulog si Helmut. Ito ang kwarto ni Mr. Helmut. Nasabi ba namin na baka British siya? Oo, pero hindi pa rin kami sigurada. Baka mahilig lang siya sa MG cars. Marami siyang British books at sa kanyang mga sulat, madalas siyang gumamit ng English. May kaibigan din siyang nagnaga ng Steve at sa English sila nagsusulat. Pero sa tingin ko ay German pa rin talaga siya. Yun naman sa pangalan pa lang, ang Helmut ay isang napaka-German na pangalan. Hindi ko alam kung ano yon. Isa na naman kanyang koleksyon. Medyo typical na bedroom ito. Magkatugma ang mga kasangkapan. Ang kama ay nakaayos pa rin. Narito pa ang kanyang mga damit. Tingnan natin kung paano siya manamit. Simple lang, maayos at casual. Maganda. Yun ang inaasahan kong itsura niya kapag nakikita ko siya. Wow! Silipin muna natin sandali ang bahagi na kanyang rene-renovate bago natin ipakita ang labas. Tara! Tingnan natin ang bahaging anaayos ni Mr. Helmut. Mukhang gumagawa siya ng bed frame dito. Napansin ko rin na may hagdan dito na paakyat. Pero tingnan muna natin ito. Dahil narito ang mga papeles at dokumento ng kanyang kumpanya at koleksyon ng kotse. Motorsports 68, 67, halos lahat ay tungkol sa kotse. Interesting. Napakalaki ng kastilyo sa isang paraan. Medyo kaiba pa ring tawaging itong kastilyo, pero ganun nga. Technically, kastilyo nga ito, pero mas maganda ito nung nakaraan. May hagdan paakyat dito. Talaga? Pero hindi ko irerekomenda na umakyat doon. Makikita nyo na dati ay mga apartments o tulugan, bahagi ng school ito noon. Wala na masyadong natira ngayon, pero makikita pa rin ng glazed tile fireplaces. Ibig sabihin, may mga taong nanirahan dito dati. Napaka-interesting ng silid na ito. Tingnan mo ang banyo sa loob. May salaming bintana pa. Ano naman ang silid na ito sa kabila? Walk-in dresser. Napakakaibang pagkakagawa. Pero sa tingin ko, dapat umakyat na tayo sa itaas. Tara. Para makita pa natin ang mas marami pa niyang koleksyon. Medyo nasilyahan ko na ito kanina pero punong-puno ito. Malaki rin ang attic. Talagang malaki. Una sa lahat, look. Wow! Ang kanyang koleksyon ng lampara. Dusinong lampara ang nakasabit dito. Ibig sabihin, nangungulekta rin siya ng lampara. At may lumang computer pa. CRT yun. Sa tingin ko ay kagamitan sa fotografiya. Oo, kagamitan nga iyon para sa mga litrato. Iyan ay isang developing machine. O hindi ba yun iyong ginagamit para maglagay ng mga pahayagan at tsaka mo sila mababasa? May salamin sa likod na nagre-reflect ng imahe. Pero mayroon ding photo collage dito na may mas bagong mga litrato. Hindi ko lang alam kung saan kinunan ng mga iyon. Posibleng dito sa kastilyo. Oo, posible. Pero gusto pa ba nating maglibot pa sa attic na ito?
Hindi ko alam kung may marami pa tayong makikita dito maliban sa mga nakikita na natin. Isa lang itong napakalaking attic na puno ng mga gamit ni Helmut. Maraming car magazines. Sandali, may hagdanan pala na umaakyat pa sa itaas. Sige, magmaliit na adventure tayo doon. Bakit kaya may hagdanan doon? Hindi ko rin alam. Wala naman sigurong kapilya o kung ano pa doon sa itaas? Wala. Parang walang nakausling na bahagi ng gusli roon. Nakakita rin kami ni Luke ng koleksyon ng mga litrato at halos sigurado kami na ang mga taong nasa larawan ay si Helmut. Mukhang Italy ito, tama? May isang larawan na talagang mukhang Italiano. Ito yata yun. Oo, yun nga. Mukhang Italy talaga. Pero mahusay siyang photographer. Tignan niyo ang komposisyon ng larawan. Ang ganda ng mga anino. Napakahusay ng pagkakakuha. Ramdam mo talaga ang emosyon sa mga litrato niya. Oo, may ilan na talagang magaganda. May mga vertical shots din. At itong isa ay kinunan mula sa perspective ng cobblestone street. May mga taong nagsasaya sa likod. May magandang perspective. May sumasayaw. May ilang bagay na malinaw na nakafocus. Gusto ko lalong isang ito. Malamang iyon ang mannequin na nakita natin sa ibaba. Mukhang kahoy. At dito naman ay ang parehong restaurant. Ito ang paborito ko. Oo, ramdam mo ang emosyon sa larawang ito. At muli, ang kalsada na may mga taong kumakain at nagsasayaw. Magandang makita ang mga litrato na siya mismo ang kumuha mula sa lugar na ito. Kaya bumaba na tayo at tignan ang harap ng gusli sa labas. Talagang ginamit ni Helmut ang lahat ng paraan para may magawa sa lugar na ito. Naglagay pa siya ng mga shipping container sa tabi ng gusli. Oo, literal na mga shipping containers sa tabi ng kastilyo. Bakit mo nga ba gagawin iyon sa isang kastilyo? Halina, tignan niyo ito. Mukhang sinubukan talaga niyang i-restore ang buong gusli dahil inayos niya ang harap na bahagi ng pader. Nakalagay dito ang mga lumang pangalan ng pamilya at ang mga taon kung kailan itinayo ang gusli. Pero makikita mo rin ang MG sa sulok doon. Malamang iyon ang sarili niyang simbolo o crest kasama ng mga lumang simbolo ng mga pamilya. At ang karatalang ito dito, sa Germany, lalo na sa region na ito, ang Denkmal ay nangangahulugang historical monument o heritage property ang lugar na ito. Pero ngayon ay hinayaan na lamang itong mabulok. Medyo kakaiba iyon sa akin. Kapag titignan mo ang scaffolding, makikita mong talagang sinusubukan niyang i-restore ang lugar. Totoo lang, napaka-interesting ng eksplorasyon na ito. Oo, medyo nakakagulat ang lugar na ito. Hindi nga kami nagsisigurado nung una kung ifa-film namin ito o hindi. Pero sa huli, ginawa namin dahil napaka-interesante ng kwento ni Helmut. Isang nag-iisang lalaki na naninirahan dito na may napakaraming hobby. At mukhang punong-puno ng karanasan ng buhay niya. Talagang nag-enjoy ako sa pag-explore sa lugar na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang tignan ang link sa description. Mayroon kaming Browser DK merch doon. Medyo malamig kasi ngayon kaya hindi ko ito suot. Pero siguradong tignan nyo talaga ang link sa description. At huwag kalimutang i-like ang channel at mag-subscribe. Medyo nauubusan na ako ng salita ngayon. Kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa panibagong video. Paalam! Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.